hanggang Opo, makat po natin mga kapatid ah. Sige po. hanggang 9:15, Pastor. 9:15 lang po tayo na. Okay, Ah, sige po, Pastor. Praise and worship. Pauna ko ha. Dali lang po. Naka-audio video yan. Sandali lang po mga kapatid. At ito po aayusin natin. Wait lang po ha. Balikan natin yung umpisa ha, David. Wala sa simula. Okay ha. Wait lang po mga kapatid. Okay, katulad po, magandang gabi po muna sa inyong lahat. Katulad po ng dati, makikita niyo po sa inyong screen, ano po, yung naputol natin na nakaraan last Sunday na naibahagi po natin sa inyo na may title po, Pagkakaisa kay Kristo. At nabanggit ko rin po mga kapatid, no, bago tayo manalangin po, no, na sa pagtahak po natin sa taong ito, hayaan po natin na ang dakilang presensya ng Diyos, ang siya po namin, siya nating maging tagapanguna. At tayo po bilang mga kamanggagawa ng Diyos, may mga pastor, leader ng church, no po, na ang ginagawa nilang pamamaraan na bilang sandata at magiging gabay natin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At makikita po natin katulad ng mga nakaraan taon. At ito po'y isasagawa natin pagtutulong-tulungan po natin, no? Na pasanin po anuman ang ating kakaharapin na mga pagsubok sa ating buhay, sama-sama natin. Kaya po, mas kalulugdan tayo ng Diyos kung tayo po ay nagkakaisa. Na po para tayong binibigkis ng salita ng Diyos. Walang humihiwalay. Kaya po ang gagamitin nating tools, magandang sandata, ay ang pagkakaisa. Pagkakaisa na binuo po ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo muna po'y sumandaling manalangin ng taimtim sa Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa iyo, aming Amang Banal. Buhay makapangyarihan sa lahat. Ama, hinihiling po namin sa mga oras na ito sa pamamagitan ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo at sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu ang iyong mga salita. At dalangin ko po, Panginoon, at kahilingan sa iyo, linisin mo po kami, Amang Banal. Inaamin po namin na kami po ay makasalanang tao. Nagkakasala kami, nagkakamali kami, hindi po kami perpekto, Panginoon. Ngunit ang kahilingan po namin sa oras na ito, pakalinisin mo kami sapagkat ikaw ang Diyos na banal. Tulungan mo kami at turuan na
mapakinggan at maunawaan ang salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay ng liwanag sa amin, na siya naming nagiging gabay sa pagtahak sa mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aming mga kasalanang nagawa. Sa isip man ito, sa salita, o maging sa aming mga gawa. Marami pong salamat at dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nakatunghay, nakapokus sa gawaing ito sa gabing ito. At maging sa aming mga kapatiran, saan man sila naroroon, anuman ang kanilang kalagayan at pinagkakaabalahan sa oras na ito, ay iyo pong pagpalain, aming Ama. Salamat po at ipinagkakatiwala po namin sa iyo muli sa gabing ito ang pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Okay, uumpisahan ko po ito tapos lalaktaw po ako, no? Lalaktaw ako at uumpisahan po natin yung sinimulan natin, ano? Okay, ang pagkakaisa kay Kristo. Kapag tayo po bilang isang iglesia at mula sa kaitaasan nakikita po tayo ng Panginoon bilang iglesia na nagkakaisa ng diwa, nagkakaisang parang isang pamilya. Ang pabor po ng Diyos ay nasa atin. Hindi po doon sa magulong pamilya. Kalulugdan tayo ng Diyos, mga kapatid, kung tayo po ay nagkakaisa ng diwa. Layunin sa mundong ito. Okay, ang pangunahin, uulitin ko lang po, nabasa ko na ito, at uulitin ko pa po ito. Kasi po, pasensya na po kayo, ha? Nangihinayang ako kung ilang tao lang ang nakakarinig po nito at nakakabuo ng mga katuroang ito, no? Nangihinayang ko kaya po inuulit ko. Sinisikap ko na ulit-ulitin, no? Para marinig ng pangkalahatan, no? Bilang body of Christ. Ngunit mahalaga po sa body of Christ, talagang tunay na nagkakaisa sila. Okay, ang pangunahing bagay na tinatalakay sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso ay ang layunin ng Diyos. Isa rin itong panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugang ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesukristo. At magtataka po kayo, no? Hindi ko po inimpisahan ito sa chapter 1, chapter 2, chapter 3. Doon na kagad tayo nag-umpisa sa chapter 4. At aatras lang po tayo pagkatapos chapter 5. Babalikan natin po yung chapter 1. Ha? Ayun po yan with my own po, ha? Na understanding, pagbabasa ng paulit-ulit, no? Ganyan po talaga ang nag-aaral po. Inuulit-ulit po yan. Binabalik-balikan natin yan. Katulad din po yan ang nag-iibanghelyo. Nagtanim ka sa ganun lugar, aalisan mo yan at babalikan mo ulit. Kaya po may journey si Apostol Pablo po eh. Yung journey niya, no? Yung paglalakbay niya, binabalik-balikan niya. Po yung pagtatanim niya ng binhi ng salita ng Diyos. Okay, ha? Sa unang bahagi ng aklat, tinatalakay ng sumulat ang pagkakaisa. Tinatalakay niya rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan. Ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na sa Jesucristo.
at kung papaanong pinatutunayan ng Espiritu Santo na matutupad ang dakilang pangako ng Diyos. Sa ikalawang bahagi naman, nanawagan siya na gawin nilang makatotohanan ang kanilang buhay bilang isang lupon na mga mananampalataya, ang kanilang pakikipagkaisa kay Kristo. At ikinumpara ni Pablo ang pagsilang, pagmasdan niyo po, no? Ang pagsilang ng iglesia. Okay? Ang pinakasentro po nito, mga kapatid, yan po yan, no? Doon po sa chapter 1, no? Chapter 1, verse 10. Puntahan natin, kapatid. Chapter 1, verse 10. Yan. Yan po talaga ang pinakasentro nito, no? Po, yung mga Israelita, po, yung mga Hudyo, at yung mga nagkalat po, na mga Hudyo rin sila. Kaya lang po, sumabog sila. Kaya sila kaya sila tinawag na Gentile. Hudyo rin po yun. At tayo po'y nasabit lang. So praise the Lord, ah. Yan po, ang layunin po niya, pinakasentro. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Yan po ang talagang layunin po niyan, no? Okay, balik po tayo sa Romans number 1. Balikan natin ito. Yan. Okay, umpisahan po natin, ha? Ang kalagayan ng bagong pagsilang. Kung papaano po natin titignan, no, sinasabi niya, pagsilang ng iglesia. Ano po? Spiritually speaking po, no? At sinasabi natin na tayo ay born again Christian. Na sa pangalawang pagkakataon, ikaw ay isinilang spiritually. Yung unang pagkasilang mo ay physically. Yan po ang babanggitin po dito. Bakit po nagkaroon ng iglesia? Para malaman po natin. Kung tayo lang po, 10 lang tayo mag-aaral ngayon. At hindi ko na po babalikan yan sa February. Papaano na po yung mga kapatid natin na hindi natin nakakasama sa gantong mga pagtitipon, mga kapatid, kung hindi natin ito pagtsatsagaan na balik-balikan hanggang sa matapos po natin, nakakapanghinayang po. Sa totoo lang po, bakit hindi natin pagsikapan at ipaglaban na tayo laging makadalo sa gawain po, no? Kaya po pagtsatsagaan natin, dito po tayo nilagay, no? Kaming dalawang pastor, no, ating senior pastor, dito kami nilagay, pagtsatsagaan namin turuan, kasi ito po yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag niya tayong pastor at guro. So pagtsagaan po natin bilang pastor at guro na tulungan ang ating mga kapatiran, no po, ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya balikan po natin ang kalagayan ng bagong pagsilang, binabanggit po dyan, no, sa sinulat po ni Apostol Pablo. Ang pagkakaisa, ipiniliwanag ni Pablo ang pagkakaisang Kristiyano, correction po, ha, pagkakaisang Hudyo po ito. No, sa totoo lang po, no, inadapt lang po natin bilang mga Kristiyano. Ito po'y pagkakaisa at pananampalataya Hudyo na nakabase sa 7 kahangahangang salita na dapat natin po malaman ito, mga kapatid, kung ano itong kahangahangang 7 salita ng Diyos. Sabi po diyan, no, may iisang katawan sa mga talatang 1 hanggang 4, ang katawan ni Kristo. Titingnan po natin kung paano isisilang po ito bilang isang iglesia. Na ito po ay makikita niyo po yung mga sarili natin, no? Iba-iba tayong lugar na pinanggalingan,
iba-iba tayong lengguwahe, no po, iba't iba tayong kasarian, no? Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Bilanggo po, alipin. Si Apostol Pablo po, alipin ng Panginoon. Lingkod ng Panginoon. Sunod-sunuran siya sa Panginoon. Hindi po siya yung binalanggo sa ano ha, sa piitan po, hindi po. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, alipin po siya ng Panginoon. Ang umaalipin kay Apostol Pablo na makilala niya ang Diyos, mga kapatid, ang Panginoon. Kaya kung tinanggap natin bilang Panginoon at tunay na tagapagligtas ng ating buhay, alipin po tayo ng Panginoon. Bilanggo tayo. Bihag tayo ng Panginoon, hindi ng sanlibutan. Para po sa inyong kaalaman, malalim na katuruan po yan, narinig niyo po, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo yung maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Hallelujah. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Okay ha? Ang salita ng Diyos, Espiritu po ang binabanggit, no? Sa scripture po, no? Sa salitang nakikita yan sa inyong screen, Espiritu, no? Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Okay, Espiritu po ha? Binibigkis tayo mga mananampalataya bilang iglesyang isinilang sa Espiritu. May iisang katawan, okay. May iisang Espiritu. Verse 4b, ang banal na Espiritu. Okay, pagmasdan po natin kung ang Espiritu ng Diyos ang siya mong gabay na nagbibigay sa iyo ng buhay at nagbibigay sa iyo ng kaliwanagan sa pagtahak sa madilim na mundong ito. Kapatid, alipin ka ng Espiritu. Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan po yung sinasabi dyan, ha? Sa scripture na ating pong binasa, no? Okay, pagkatapos po nito, babalikan po natin, no? Aatras lang po tayo. Naputol po tayo ng nakaraan, no po? May mga verses tayong hindi natalakay, no? Babalikan natin, ha? Yung verse 20. Okay, may iisang Espiritu, may iisang pag-asa, buhay na walang hanggan. Ang pag-asa pong binabanggit sa Bible po, no, para sa mga Kristiyano, mananampalataya, ay ang buhay natin sa kabilang buhay. Yun po yung sinasabing hope for the future. Kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Napakapalad po natin, mga kapatid. May iisang Panginoon. Ang Panginoon, no, na tinanggap natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Espiritu Santo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Hindi po isa, ha? May tatlong persona ang tunay na Panginoon. Ang Ama na nasa langit, ang Anak na bumaba mula sa langit, ay siya ring bumalik upang maluklok sa kananpanig ng Ama. At ngayon po sa panahon na to, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ang binabanggit po, ang Espiritu Santo, na nagmi-ministeryo sa atin araw man at gabi, 24/7 po, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen. May iisang Panginoon.
May iisang pananampalataya. Verse 5b, ang Hudyong pananampalataya. Bakit po? Pagtitibayin po natin yan sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Iisang pananampalataya. Hindi po tayo sabog, mga kapatid. Hindi tayo nagkakanya-kanya. Iisa lang, iisang Diyos, isang layunin, iisang Panginoon, iisang pananampalataya. Bilang church, no? Okay, mga kapatid, hindi tayo nagkakanya-kanya. Hindi tayo kululugdan ng Diyos kung kanya-kanya tayo ng lakad. Si Kuya Ed po yung nagsasalita sa atin, hindi po si Pastor Dante. Kaya po paglalapitan niyo, kung may tatanungin kayo sa akin, kayo lalapit. Pag sino yung nagsasalita para sa inyo, siya niyo pong lalapitan, hindi sa Pastor Dante. Pag meron po kayong mga problema sa amin, sa akin, o maging kay Pastor Dante, ang lapitan niyo po ako, mga kapatid. Huwag kayong nalapit sa mga kapatiran natin kung may mga gusto kayong malaman, no, sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Papaliwanag namin po yan, no? Sapagkat kami po, sinumpaan namin yan sa totoo lang po. Hindi kami nanumpa sa tao. Nung kami ma-ordain, sinumpaan po namin yan. Hindi namin tatakasan, no, ang sinumpaan namin sa Panginoon. Sagrado po yun, mga kapatid. May iisang pananampalataya, no? Bakit po? Pagtibayin natin, ano ba tong pananampalataya na to, no? Sabi po sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Si Jesus po ay lehitimong Hudyo. Israelita po siya. Sapagkat bakit po sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan trono ng Diyos. Ang author po, mga kapatid, ng salita ng Panginoon ay walang iba kung hindi Hudyo. Mga kapatid, hindi siya English, hindi siya Tagalog. Kaya po, no, mga kapatid, sinabi po sa Hebreo 12, tuon natin ang ating paningin kay Jesus. Okay? Ibig sabihin po siya yung author ng salita ng Diyos. Kapag itinutuon natin ang ating mga mata, paningin kay Jesus, itinutuon po, literal po ito, mga kapatid, pagmasdan niyo po ako. Dapat binibigyan natin ito ng panahon. At sinabi po yan ni Moises kay Joshua, pagbulay-bulayan mo ang salita ng Panginoon, araw man at gabi, at magtatagumpay ka sa iyong buhay. Mga kapatid, baka po nawawaglit sa atin, no? Gawa ng kabisihan ng mundo. Totoo po yan. Nararanasan. Even po si Apostol Juan, Apostol Pablo, alam po ng mga apostol yan. Sa kabisihan natin sa mundong ito, no? Pagka may mga kasiyahan, minsan nadadivert yung ating attention, naaati. Minsan makakain na tayo. Okay, ha? He is the author of the Word of God, no? Jesus Christ. Siya po'y Hudyo, mga kapatid. Okay, tuloy tayo. May iisang bautismo, ang bautismo ng Espiritu sa katawan ni Kristo.
May iisang bautismo po. Binabanggit po yan, no? Paulit-ulit, no? Okay, next. Sa First Corinthians po, patutunayan po ng salita ng Diyos, ano? Para malaman po natin, no? Kung ano ba ang katauhan. First Corinthians chapter 12:13, maging Hudyo o Hintil, alipan man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Mga kapatid, hindi po kanya-kanya, no? Ang bautismong natanggap natin sa Panginoon ay hindi tayo kanya-kanya. Iisa lang po. Hindi kanya-kanya, hindi hiwa-hiwalay. Hindi po ganun, no? Kaya po makikita niyo po dyan sa mga nakakamanghang salita, na po makikita niyo talagang bibigkasin po tayo ng Espiritu ng Panginoon bilang isang iglesyang isinilang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. May iisang Panginoon at Ama. Verse 6. Ang Diyos Amang nasa langit. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat. Pagmasdan niyo po yung salita ng Diyos. Kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Makapangyarihan po ang Diyos Amang nasa langit. Kaya niya pong gawin, no? Kaya niyang baguhin ang lahat. Pero po yung isinilang niya po na iglesia, na tayo po yung mga inilagay niyang kanya-kanyang mga bahagi bilang katawan, ang gaganap po dito, mga kapatid. Iisang Diyos, Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Hindi po isisilang ng Diyos, no, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang iglesia kung wala tayong gagawin. Kung walang purpose ang Diyos sa ating iglesia. Hindi po, mga kapatid. Makabuluhan po ang tunay na istorya ng iglesia. Amen. Ang pinag-isa, ang mga gawa ni Kristo, ang bumubuo para tayo maging isa. Okay, balikan lang po natin, no? Babalikan natin to, kapatid, ha? Okay. Kaloob sa mga mananampalataya. Ano po ba tong kaloob na to? Okay, kailan mo natanggap ang kaloob sa iyo? Mga katanungan lang po ito, no? Basahin po natin, balikan natin yung verses doon sa kabuuan ng hanggang 32. Verses 29 at 20 to 32. Oo, babalikan natin. Balikan natin naputal ng Sunday. Sandali lang po, ha? Yan. Sige. Okay, thank you. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Verse 21. Tuloy-tuloy lang tayo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Sabi niya po, no? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Okay, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Okay? At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos.
at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Amen. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, mga kapatid. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Talatang 30. Pagmasdan niyo po yung word na ginagamit po, no? Huwag. Yan po'y mga kautusan, mga kapatid. Mga kautusan po yan, no? At tuntunin ng Diyos. Huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, mga mananampalataya, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Napakaganda pong basahin ng salita ng Diyos. Ano ba? Tingnan niyo po, talagang isisilang tayo. Muling isisilang ang iglesia. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mga kautusan po yan, mga kapatid, no? Na dapat natin isabuhay. Okay, balikan po natin, no? Ulit yun. Yan. Okay. Okay, kaloob sa mga mananampalataya. Pagmamasdan po natin. Tanong po, ang tanong po nito, mga kapatid, kailan mo natanggap ang kaloob sa iyo? Nang umakyat sa kalangitan, binabanggit po sa kasulatan, no? Scripture po yan, binanggit. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Okay. Sabi po, pinabasa po, no? Babasahin po natin ayon sa kasulatan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Kabilang ka dyan, ako, mga kapatid, ha? Ikaw, ako, tayong lahat ay binigyan ng iba't ibang kaloob ng Diyos sa tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyon, bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Mula sa itaas, bumaba sa kalaliman bahagi ng lupa. At bago siya po umakyat, ha? Mga kapatid, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya
ang buong sanlilikha dahil sa mga kaloob, no? Po, yung kapangyarihan ng Diyos, no? Nasa sa atin po yan, mga kapatid. Bilang mga manggagawa niya na binubuo ng katawan ni Kristo. Anong kaloob sa iyo? Babanggitin ko lang po, mga kapatid. Nakabase po ito diyan sa ating pong pinag-aaralan. Anong kaloob sa iyo? Tanungin kita, kapatid. Ikaw ba ay pinagkalooban ng Diyos na maging apostol? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Alam niyo naman po ang apostol, no? Inihahayo nila ang salita ng Panginoon. Sa mga lugar po na nais na sila ay dalihin ng Panginoon. Bit ng isang apostol ang salita ng Diyos at ibinabahagi ito sa anumang tao na nais ng Panginoon na bahaginan ng salita ng Panginoon. Ikaw ba'y tinawag na propeta? Ang iba na may mga propeta, ang iba'y mga ibanghalista. Mga evangelist po yan, ano? Na makikita niyo po kahit po dalhin niyo yan sa kung saan lugar. At binigyan po natin ng kapahintulutan na magsalita, mag-iibanghelyo po yan. Ibabahagi po yan, no? Tinawag ka mang apostol, propeta, ebanghelista, dala-dala mo ang salita ng Panginoon. Amen? Wala po yan ibang ipamimigay sa tao kundi ang salita ng Panginoon. Ibabahagi po at ibabahagi nila yan. Susunod, ikaw ba'y tinawag na pastor at guro? Amen po ba, mga kapatid? Na makikita niyo po yan, no, sa kasarian namin bilang mga pastor at nagtuturo ng salita ng Panginoon bilang guro. Baka po tinawag ka, kapatid. Ang pastor at guro, wala po yung ibang ituturo sa tao kung hindi ang salita ng Panginoon. Makikita po natin yan sa kabuuan ng ating iglesia. Ang Panginoong Hesukristo po ang siyang ulo ng iglesia. Nakatingin po sa atin yan, no? Pagkat nagtitipon-tipon tayo, pinagmamasdan tayo ng pinakaulo ng iglesia. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Pagmasdan po natin yan, no? Mga kapatid. Tayo po'y mga instrumento lamang ng Panginoon. Daluyan ng kanyang masaganang salita ang ating labi, mga kapatid. Kaya po tingnan niyo po, pakamahalin po natin, mga kapatid. Ang iglesia, ang binubuo ng iglesia, pakamahalin natin. At yan po ay pinagkatiwala sa atin bilang mga pastor, gulo, mga kamanggagawa, kayo po, ikaw, ako, tayong lahat. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang iglesia. At tayo rin po ang binubuo, no, na isinilang sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Tuloy lang po tayo. Ang layon nito ay para sa mga mananampalataya upang maging handa sa paglilingkod. Tingnan niyo po, yung binubuo na po, no?
upang maging handa sa paglilingkod at maging matatag ang iglesia. Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Okay, ang mga kapatiran labas-masok sa iglesia. Mapapansin niyo po yan, no? Minsan nandiyan sila, minsan sa labas, minsan nandoon po sa ibang bansa, sa ibang probinsya ng Cavite, pasulpot-sulpot, pabalik-balik po, ano? Na kailangan malaman po natin kung ano ba ito. Basta lang ba ako papasok ng iglesia na hindi ko maalam kung anong ibig sabihin ng iglesia, ng simbahan, ng panambahan. Dapat malaman po nila ito, no? Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Tingnan niyo po, no? Lahat ng mga tinawag at pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang kaloob, yan po yan nagsasama-samang, nagtutulong-tulong upang maging matatag ang katawan ni Kristo, ang iglesia. Upang maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Sa mga talata pong ito, 14, 15, 16, nang sa gayon, sinasabi po sa tatlong talata, balikan po natin ulit. Upang maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Okay, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad. Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Okay, tingnan po natin, no? Pumunta man tayo sa ibang probinsya, no? Pumunta man tayo sa ibang bansa o sa anong panig ng iba't ibang bansa, mga kapatid, kapag tayo po ay nanatili sa katuruan ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo matatangay po, kaya binanggit po dito, no? Alam po ng mga apostol, na labas-masok ang mga tao sa iglesia, kailangan po talaga pinapaliwanagan sila ng maayos. Sabi niya sa verse 14, na sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinlang. 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo. Okay. Na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Siya po ang nagtuturo sa atin, mga kapatid. Ang lumikha, walang iba kung hindi si Hesukristo, ang may akda ng banal na salita. Siya po ang nagtuturo sa atin. Tayo po'y instrumento lamang. Sinasabi po namin, no, kung ano yung mga batas, kautusan, at tuntunin ng salita ng Diyos. Inilalatag lang po namin. Pero makikita niyo po, no, katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Hallelujah. 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan. Binubuo niya po. Binuo niya po ito, ha. Pinag-uugnay-ugnay na mga kasukasuan na mula rin sa kanya. At kung maayos, pagmasdan niyo po, no? Letter B po.
bilang katawan ni Kristo. Ikaw, ako, tayong lahat na may bahagi sa iglesia. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan. Tingnan niyo po, lumalaki ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay, mga kapatid, pagmasdan niyo po ang ating gagampanan. Isinilang tayo bilang isang iglesia sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Binuo tayo bilang isang katawan. Ang mga kapatiran na may kanya-kanyang kaloob ng Diyos. Kung pinagkalooban ka ng kaloob ng Panginoon bilang pastor at guro, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Amen? Pumasdan niyo po, letter B ng 16. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Okay, tignan niyo po ang church. Lumalaki ang katawan. At pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong walang sawa, walang humpay na pagsubaybay sa salita ng Diyos. At ito po ipagpapatuloy po natin, ano? Sunday po ang ating pong senior pastor ang ating pong mapapakinggan. God bless you. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Kuya Henson. Okay, sino po yung mananalangin po bilang pagsasarap po ng ating gawain, mga kapatid? Kuya Hello. Henson. Po, narinig niyo po ako? Loud and clear. Okay, so tayo po ay magsara sa panalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen. Diyos